Nato itong pinakamamahal pa noon. May mahal, tayo dadako na mahal sa pinakamalagang bahagi sa ating banal na gawain, ang pakinig sa salita nating mahal pa noon. Kaya bilang paggalang, pagrespeto sa salita nating mahal pa yun, tayo minsanan tumayo mahal. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan nato itong pinakamamahal na Panginoon. Na ito po'y dadalhin sa ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Praise the Lord, hallelujah. God bless you, and beloved preacher Perry Villaros. Everybody say, praise the Lord. Sa ating kamay, maminamahal, tayo po yung madalangin. Opo na ka ng Diyos, maraming salamat sa ilang pag-ibig habang mo sa amin. Na sa araw na to, sinamahan mo kami upang sambahin ka namin, purihin, pasalamatan. Salamat naman, Lord, sa unang dalangin at bungang dalangin ng beloved parents in the Lord. Salamat sa paglangis mo siyang gawain. Sa umpisa, sa gitna hanggang ngayon, naramdaman namin ang pasensya mo. Sabi din sa kuwa, thank you so much that you bless every part of the service, my God, so of different choirs from Intoles. Testimony that we hear that you're really true God, that we serve, Panginoon, full of provision and blessing to all the people, my God. I be sure the place and win the humble servant, deliver love and the message to the brethren. And with me, Lord, I can't do anything without you, my God. Just out in the says, right now, Lord, in our midst. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin Diyos na mahal. First of all, the highest praise, glory, and thanksgiving and majesty. O later, our loving God, receive and give the honor and respect to the beloved parents in the Lord. And always remembering, cherishing their blessed preaching and teaching of the beloved noble pastor, Almeida, beloved stand pastor Almeida, and greetings to the whole blessed Almeida family, and also beloved co-workers, to preachers, to my family, and to all of you, my dearest brothers in Christ. Sa lahat na mawibkas viewer natin sa buong daigdig, magandang araw sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pinagpala tayo ng Diyos sa araw na to. Amen. Dahil damadama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Salamat po. At ako rin po ay nagpasalamat sa araw na to, itong araw na to ay nadagdagan yung buhay ko. Amen. Salamat sa kalakasan, dagdag na buhay, lahat. Kaya hindi ko maisip ang kabutihan ng Diyos. Talagang hindi naman tayo karapat-dapat upang tayo bigyan ng halaga ng ating mahal na Panginoon. Thank you so much for all your warmest greetings for me. Sa inyong mga regalo, binigay mo, salamat po. Wala naman kaming maiganti sa inyo, kundi our prayer nga the Lord will return all the blessing sa inyong buhay, sa inyong family, lalo kayo gagamitin ng Diyos sa gawain, at lalo kayo panghawakan, at lalo kayo pagpapalain ng ating Panginoon hanggang sa pagbalik ng Diyos. Sama-sama tayo magmana ng langit, na hindi na po talaga magtagal ang mundo. Grabe na. Grabe nang nangyari sa buong daigdig. Amen ba? So, ang Biblia nangako sa atin, nga wag lang tayo matakot. Huwag tayo mag-alala. Kung ganun kahirap ang gulo sa gira, may Diyos tayo mga pangyarihan sa lahat. Kaya tayo proteksyonan ng ating Panginoon. Bakit po? Mas malakit makapangyarihan pa ang Diyos natin kaysa mga missiles, sa mga kanyon, mga minamahal. Amen. Siyang lumika ng langit o lupa, kaya niya i-deter ang lahat ng bagay just to protect His children. Kaya huwag tayo mag-alala, huwag tayo maging matakot, kaya ang Diyos natin na pinaglingkuran, buhay at makapangyarihan sila. Everybody serves the Lord. Ang ating mensahe ngayon ay overcoming fear and worry. Paano natin ma-overcome ang takot at pag-alala? Amen ba? Amen. Kaya fear and worry are heavy burdens. Ito yun. Ang takot, kaba at mga pag-alala ay ito po'y isa ka mabigat na pinapasan ng bawat tao. Amen ba? Amen. But Jesus calls us to trust God's care over our lives
instead of being mastered of by anxiety. Sabi nito, ngunit tinawag tayo ng ating Panginoon upang tayo ay tumiwala sa ating Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin. Amen. Sa kanyang bigay halaga sa atin, maliban, mahigit pa sa ating buhay, instead of being mastered by anxiety. Di ba? Nga, imbis nga matakot tayo, hanggang sa may pag-iingat sa atin, instead nga tayo madadala. Amen? Ma-mastered, magkaroon tayo ng parang ginamanis tayo, ginapangunahan tayo sa mga anxiety na nangyari sa ating buhay. Yung anxiety ay kabalisahan. Yung parang bang hindi ka na makatulog, ano ba mangyari bukas? Ano ba mangyari sa akin buhay? Ano ba mangyari sa aming pamilya? That is anxiety. Anxiety, mga minamahal. Ang pagkabalisa. Amen ba? Hindi tayo pwede ma-master, mapanghawakan o mapangunahan ng pagkabalisa sa buhay ito. Kaya ang Diyos natin, siya po ay nag-aalaga sa atin araw at gabi. Hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Papalain natin. Papalain tayo ng Diyos. Amen ba? Sabi ito, true peace comes from surrendering fears to Him. Ang totoong kapayapaan ay nagmumula sa pag-surrender natin ng ating takot sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Para magkaroon ka ng kapayapaan, isurrender natin ang ating takot sa Diyos. Trusting His promises, asahan natin, paniwalaan natin ang kanyang mga pangako na hindi tayo, that you never leave us, nor forsake us, nor failed us, and He go before us, He's always there. And focusing on today's blessing. I-focus natin yung ngayon na pagpapala, mga blessing na atin natatanggap. Rather than tomorrow's uncertainties. Amen ba? Naintindihan nyo ba? Ulitin ko, true peace comes from surrendering fear to Him, trusting His promises, and focusing on today's blessings rather than tomorrow's uncertainties. Ano ba yung uncertainties? Ano ba uncertainties, mga minamahal? Mga bagay na walang kasiguruhan. Amen ba? Amen. Amen. Mga bagay na walang kasiguruhan, yung mga uncertainties. Kaya i-focus natin. True peace comes from surrendering fears to Him, trusting His promises, and focusing on today's blessing. Pinagpala ka na ngayon, i-focus mo na isipan mo. Amen ba? Amen. Bahala na kung nagtaas yung urudo, gasolina. Huwag ka matakot. Susunod, baka taas na yung bigas. Okay naman kung mataas yung bigas, magapasting naman tayo. Amen. Kung tataas yung asukal, mas maganda, walang diabetes. Amen. Kung tataas yung ulam, okay lang naman. Asin lang naman. Wala ka naman itang takot. Amen ba? Sabi ito focusing on today's blessing rather than tomorrow's uncertainties. Yung mga kasigurudan yung mga nangyari sa buong daigdig. Huwag natin isipin yan. Jesus provides peace. Ang Panginoon magbigay ng kapayapaan. Hindi po galing sa sanlibutan na kapayapaan. Kaya magulo ang sanlibutan Not the world gives, but the Prince of Peace who handles our deepest concern. Kundi ang prinsipe ng kapayapaan nga siya po, mga minamahal, ay maghawak sa atin ng malalim natin ng mga pag-aalala, concern. Siya po, malalim yung niisip mo, malalim ng pag-aalala, bahala ng Diyos yan. Who handles our deepest concern. Siya ang isip sa atin. Siya magbigay sa atin ng hawakan niya tayo. Hindi tayo maglamig, tayo mawala sa Kanya. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Number one, the reality of worry and fear. Ito po, ang reality ng worry and fear.
Sa katunayan, yung mga worry, pag-alala, at saka yung takot. Tanda no? Ano ba yung reality ng worry and fear? Self-imposed prison. Pag nakaramdam ka ng mga pag-alala o takot, ito po'y sarili mo. Parang ikaw nagpepriso ng sarili mo. Amen. Self-imposed prison. Ikaw ang nagpapataw ng sarili mong pinipriso mo. Itong reality ng worry and fear. Parang si sarili mong pinipriso mo, fear is a prison. Ang takot, kulba, ito po'y prisuhan, ginipriso ka. That keep us from living the life God intended, limiting our potential and joy. Nga muni magdala sa atin na mamuhay tayo, na hindi na tayo makapamamuhay ng ating gustong naisin at pinaplano sa buhay. It limits our potential and joy. Mabawasan niya ang ating mga dapat pang magawa at ang ating kagalakan sa puso. Kasi puro ka ng lungkot. Hindi ka na makapag-isip, ano bang gawin ko? Sa baga maya, hindi ka na makagugas ng plato. Marami na isip mo. Kaya ito po ang reality ng worry o fear. Pag makaramdam ka ng pag-alala at takot, ito po, sarili mo ang pinipriso mo sa isipan. Dahil ang takot is a prison. Ang takot ay prisuhan ito. That keep us from living the life God's intent. Para magdadala sa atin na mamuhay tayo nga dapat marami pa itang nanaisin at isipin sa buhay. It limits our potential and joy. Hindi mo na malaman ang dapat gawin. Limiting our potential and joy. Wala ka na magawa. Amen? Dahil inisip mo na lang, baka maya lumampas sa Iran yung missile, tatamaan ako dito sa Alubihid. Amen. Amen. So it limit our potential and joy. Mawala lang kagalakan mo, kalipay. Yung dapat gawin mo pa, wala na. Hindi ka na makapag-transaction ng negosyo mo. Hindi ka na magagawa. Hindi ka na magmamasayro ng tricycle. Dahil bakit? Iniisip mo na, baka pag-drive ko tricycle, baka tamaan ako ng missile. So yun ang ginatawag na fear and worry. Kaya huwag tayo magpapriso sa pag-alala, takot. May pangako ang Diyos sa ating buhay, mamilman. Everybody say, praise the Lord. Sunod, subtle destruction. Subtle destruction. Ang pronunciation ang pag-pronounce yan hindi subtle. Subtle. Destruction. It often starts with one thought and grows into life of its own. Pag nakaramdam ka ng pag-alala, takot, ito po'y palagi na nangyari. Often start with one. Una lang na pag-isip mo. Paisipin ka ng takot at pag-alala. At ito'y tutubo, grows into his life of his own. Tutubo siya nga tutubo na maging buhay nga sarili mo na. Kaya nakita yung mga tao niyo sa labat, lumalakad na walang direksyon. Hindi malaman kung saan sila pupunta. Yun ang nangyari. Kaya mangin-mangit. Bakit po? Subtle destruction, maglalang, maghimo, gagawa ng distraction sa buhay mo. Amen? It often start. Mangumpisa ito sa isang pag-iisip lang. At ito'y tutubo at lalaki. Mang minimal, gagawa ng sariling buhay niya. Kaya mahirap. Kaya iwasan natin ito, mga minamahal. Sunod, the difference between concern and worry. Dapat malaman, ma-differentiate natin anong kakaibahan ng concern and worry. Ang concern, parang pareho lang meaning eh. Concern, pag-alala, yung worry, nag-alala. Nakikinig ba kayo? Concern, pag-alala. Worry, nag-alala. Concern move us to act, to pray. Kung may concern ka pa, maminan,
pag-alaala, so makagawa ka pa ng move, action para ano? Manalangin. Pupunta sa personal house, magpasting. Amen. Sa samba para magpuri, magapagsamba para mapuspos ako na balang espiritu. But worry, ang nag-alala, worried siya, takot siya. But worry dwells on things outside our control. Yung pag-worry dwells, papasok sa puso natin sa mga bagay outside, nakikita sa labas. Nakikita sa anong nakita sa Diyos, anong nakita sa mga narinig sa labas. Worry, kaya tungkol sa sobrang pagkinig mo palagi ng Diyos, okay man na, tuloy natatakot kayo, nakita mo nung lumilipad yung mga missile. So what worry dwells on things outside our control. Wala na tayo pakialam doon. That is not our control. Which can be an inconsistent. Ito ay mangyari sa buhay ng tao. It can be inconsistent. Hindi na naaayon sa iyong pag-iisip. Inconsistent. Sunod, irritation. Ano bang irritation? Nairirita ka na. Nairirita na yung pag-iisip mo. Kumbaga, na-allergy ka na. Kumakati na yung katawan mo. Ineffective. So, walang saysay na yung isipan mo buhay. Hindi na. You are not ineffective. Ineffective ka na. Hindi ka na makagawa ng mga bagay-bagay. Wala ka ng saysay. Then sunod, illogical. Ay, ibig sabihin, illogical ay mga, wala ka ng katwiran. Wala ka ng tamang pag-iisip. Then, sunod, irresponsible habit. Irresponsible habit. Irresponsable ka na sa lahat mong gawa at desisyon. Please, paglabanan natin. Kung may nag-alala ka, you can act. Makagawa ka pa ng paraan para manalangin. Magpuri, sumamba, mag-ayuno. Para hindi makapasok ang ala ng takot sa puso mo. Kaya kung papasok na yung worry, takot na, worried ka na sa about outside na narinig nyo sa labas. Marami mapiktuan, no? Marami. Which can be an inconsistent. Wala na naayon sa plano mong iniisip mo. Irritated ka na. Wala na. Ineffective. Wala ka ng saysay sa buhay. Wala ka ng illogical. Wala ka ng sapat na katwiran sa buhay. Irresponsable ka na. Kaya mahirap, mga minamahal. Pinapangaral ko to, pawang-bawang Kristiyano makabantay, because it's the work of Satan. Siyang demonyo ang gawa ni Satanas sa mga tao. Satan came to earth to destroy the lives of every Christian. To steal our faith. To steal our joy. To steal, kawato niya, nanakawin niya ang ating kagalakan, kasiyahan, ang ating panampalataya, alisin, nakawin niya. Satan came to steal. Agawin niya sa atin. Agawin niyang kaligtasan yung pangako ng Diyos. To kill and to kill. Papatayin tayo sa pag-iisip. Nga walang saysay ang buhay natin because of worry. Because of fear and anxiety. Mga minamahal. Then to destroy our life. Wasakin niya ang buhay natin sa lupa bilang Kristiyano. Kaya ingatan natin. Karamdam ka ng takot, pag-alala. Dalhin mo na yung bag mo dito sa pastoral house. May concern pa man ka, you have a concern, may pag-alala ka pa sa kaligtasan mo, sa pamilya mo. So you can move, you can act to pray. Magawa mo pang pumunta ng pastoral house. Magawa mo pang sumamba palagi 3 times a week. Magawa mo mag-ayuno, magawa mo pa magbibigay. Dahil pag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, God will provide everything for us. God will protect us. And anyway, di tayo pabayaan nyo. Sa Qatar, mga kapatiran, nagpapatuto sila, grabe. Nanonood sila sabi niya, nagbibinyo ni Brother Benito, yung preacher. Kanya niya, kuya, naglilipad naman. Mabuti na intercept ng missile ng Dubai. Pak! Sila doon, nagpupuri. Parang nagkikwentuhan lang sila. Nagpupuri sila, nagagawain, napanood nila lumilipad yung missile ng Iran. Ay sabi,
Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. Uy, kabuti, lumipad din yung missile ng Dubai. Ay, salamat, ni-intercept. Sumabog sa iri, paks! Sabi, hallelujah, praise the Lord. Hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. So, pag ano nang ginagawa natin, you have nothing to worry. You have nothing to fear. Bakit? Alam natin yung mangyari sa buong daigdig. Nakasulat na sa Biblia. Nakasulat na sa Biblia. Sabi nila, let not your heart be troubled. Believe in me and believe in God and believe also in me. In my Father's house are many mansions. Maniwala lang tayo sa Diyos na may pangakong Diyos ka mansion sa atin. Ano man mangyari sa buong daigdig, masunog man ito, babalik ang Diyos, may mansion tayo sa langit na pinangako ng Panginoon. Let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. In my Father's house, there are many mansions. Mangyari man sa buong daigdig, sabi ng Panginoon, babalik ako. I will come again and I will get you all. Kung saan man ako maparoon, isama ko po kayo. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Yung mga hindi Kristiyano, kawawa sila. They suffered the situation. Kaya tayo, hindi tayo pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinabi ko sa inyo to, huwag talaga, ingatan nyo. The reality of worry and fear. Para ito'y magpipriso sa iyo. Self-imposed prison. Because fear is a prison. Ito magpipriso sa iyo, gagapos sa iyo. Mawala ka na ng tamang pagnanais, mag-isip potensyal mo, ito'y mawala. Sunod, ito'y kailangan mag-subtle distraction. Maglalang siya. Gagawa siya ng distraction sa buhay mo. Umpisa, isa pa lang pag-iisip mo. Sunod-sunod yan, tutubo yan, natutubo. At mamuhay na siya ng sarili niya. Wala ka na. Sarili ng takot. Hindi na sarili mo. Ang tawag ng mawala ka sa sarili. Yung magbubuhay sa iyo, yung takot. Kaya may mga tao nakita nyo parang napiktuhan. Because of fear. Anxiety. Kawawa. Tayo, may Diyos tayo na buhay. Habang may concern ka pa sa kaligtasan at buhay mo, move it, you act. Punta ka sa pastoral. Pagpasting ka, manalangin ka sa bahay, magpuri ka, iyak ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Pag na-feel mong presensya ng Diyos, dahil sabi ng Biblia, the righteous when we pray, the Lord hear it. Kung ang mga matuwid, yung mga Kristiyano, sila pagpupuri sa Diyos, tatawag sa Panginoon, ang Diyos makikinig sa kanila. Hindi tayo bibiguin ng ating malapay. Pangako niya, He never failed us. He never forsake us. He always there. He always there. And He will go before us. Sasamahan tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Amin ba? Kasi pag magkaroon ka ng takot, worry, mawala ka na, wala ka na. Itong nagsasabi ko kanina. Why Jesus says, don't worry. May sinabi ng Panginoon, why Jesus say, don't worry. Bakit sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Amen? Because it's ineffective. Ano ba yung ineffective? Worry never changes the situation and cannot add a single hour to life. Tamo? Wala ka ng kabuluhan. Ang takot, worry never changes a situation and cannot add a single hour to life. Wala na. Ineffective ka na. Walang sa-isay na yung buhay mo. Hindi makapigay ng isa lamang bagay makadagdag sa oras ng buhay mo. Hindi ka na makapagplano ng tama. Amen ba? Ineffective. Sunod, it neglect God's provision. It neglect God's provision. Pag may takot ka na, may pag-alala ka na, it neglects God's provision. Maneglect mo, mabaliwala mo, masit aside mo ang provision, pangako ng Diyos na ikaw ay pagpapalain, pakainin ka ng ating Panginoon. Amen? Amen? As Heavenly Father, He cares for the birds and lilies. Ang ating Amahan sa langit, nagkikare nga ng mga ibon, yung mga tanim, mga bulaklak,
He cares for the birds and the lilies and will certainly cares for His children. Lalo pa ang Panginoon sa mga anak niya. Magkaroon siya ng certainly care for siya. Katiyakan na kanyang alagaan, proteksyon niya ang kanyang mga anak. Kaya kung mga ibon nga sa langit, mga lilies in the valley, pinaproteksyonan nila, pinapatubo, pinapaganda mga bulaklak, pinapataba sila. How much more tayo ay kahit may katiyakan tayo po'y mahalin, proteksyonan, pakainin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pakibasa, Matthew chapter 6, verse 25 up to 34. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 6, ang talata ay 25 hanggang 34. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Amen. Kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. 26. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Amen. 27. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapadaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? 28. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangangabalisa? Wariin ninyo ang mga leryo sa parang, kung paano nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. 29. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagpagayak na gaya ng isa sa mga ito. 30. Ngunit kung pinaramta ng Diyos ang ganito, ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay iginagagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya, o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. 31. Kaya't huwag kayong mga balisa na mga magsasabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming daramtin? 32. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintel. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 33. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. 34. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa karawan ang kanyang kasamaan. Palakpakan Amen. po natin ang Diyos. Kaya huwag ka magbalisa, mabalisa o mag-alala, matakot sa iyong bukas. Amen? Sapat na ang Diyos ibibigay sa atin. Kaya pag sumubra pa ang pag-iisip mo, sapat na rin daw ang gawa ng kaaway sa buhay nila. Sufficient unto the day is the evil thereof. Huwag na tayong magpasobra. Pasalamatan natin. Sa araw-araw, pinapakain tayo ng Diyos. Sa araw-araw, sinasamahan tayo ng Panginoon. Araw-araw, inaayos ng Diyos ang ating trabaho, mga napbuhay, mga negosyo, mga transaksyon. Araw-araw, lumabas tayo sa ating bahay, napakaganda ng mga damit natin. Napakaganda ng mga sapatos natin, kumplito tayo. Mga takbo pa tayo sa ating sasakyan kahit mahal na yung mga kurudo. Isipin na lang natin po yan. Pamilya natin na papakain ng Diyos. Kaya sabihin, bakit mag-alala ka kung sa anong mangyari sa bukas mo? Tingnan mo naman yung mga ibon, hindi na naman marunong magasik yan, pero pinapakain sila ng Diyos. Yung mga damo sa mga sagbot, mga damo lilis, hindi sila marunong magasik, pero sila pinapatubo at pinapaganda ng ating mahal na Panginoon. Hindi ba mas mahigit tayo sa ibon? Mas mahigit tayo sa mga damo? Kung paano sila pinaganda ng Diyos, mas pagandahin tayo ng Diyos. Kaya Solomon, sa kanyang kayamanan, hindi siya nakapabihis sa mga damo, hindi siya napaganda sa mga ibon. Ang Diyos ang nagpakain, ang Diyos ang nagpapala. Higit tayo sa ibon, higit tayo sa mga damo. Eh, huwag ka mag-isip.
yung bukas. Take therefore no thoughts for tomorrow. For tomorrow shall take thought for the things it will shall. Biyaan mong bukas, mga lalasing niyang bukas. Sapat na sa atin, sa araw na to. Kaya pag sumubra, masama na. Sabi ng Biblia. Huwag kang mag-isip. Lahat ng bagay sa lupang ito, yan ang hinahanap ng mga hintil, mga taong walang Diyos. Mahigit tayo sa mga taong hintil. May Diyos tayo na buhay at makapangyarihan. Lalo tayo proteksyonan, pagpalain, pakainin, bihisan ng ating Panginoon. Salamat sa pangako mo, Lord. Kaya wag natin iniglect ang God's provision sa ating buhay. Permanente yan. Huwag tayo mag-iisip. Huwag ka mag-alala. Huwag ka magkaroon ng takot. Patuloy. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Habang may concern ka pa sa sarili mo, may concern ka sa pamilya, may concern ka sa kaligtasan mo, gawin mo. Magpuri ka, manalangin ka, mag-ayuno ka, magbigay ka, sumamba ka sa ating malapay. Mag-preach ka ng Ebanghelyo sa mga tao. Do it. What is the will of God and commandments? Pag ginawa natin kalooban ng Diyos, ang Diyos hindi intay pabayaan. Sabi ng Matthew 7:30, unahalang paghanap ang kanyang kaharian katwiran at ang lahat ng bagay na ito idaragdag at ibigay ng Diyos sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Napakabait ng Diyos. Kaya kung mayroon tayong malungkot, wala. Sabi, it impedes faith. Impedes meaning makahadlang sa ating panampalataya. Yung worry, takot, worry, act like thorns that choke the word of God in the heart. It impedes faith. Bisipin, makahadlang ng ating panampalataya. Because worry, ang takot, worry, pag-alala, ay gagawa parang katulad ng thorn. Anong thorn? Tunok, tinik. Nga, that choke the word. Anong choke? Mabuluanan. Mabulunan ba? Choke, mabulunan siya. The word of God in our heart. Kaya kung may worry ka pala, may takot ka, ay ang takot, worry, katulad ng tinik. Tinik nga papasok sa mabulunan, mabilaukan ang pulong sa Diyos sa puso mo. Hindi mo na malala yung mga pangako ng Diyos, yung magandang pangako ng Diyos sa salita. Pag may takot ka na pag-alala, parang tinik na papasok sa puso mo. Chok! Nga parang mabilaukan yung puso mo, mabulunan yung puso mo. Ngayong salita ng Diyos sa puso mo, makalimutan mo na, may pangako palang Diyos sa buhay ko. Tama? It impedes faith. Impedes meaning maghadlang. Hadlangan niyang ating panampalataya nga magpatuloy ka. Because faith can remove mountain. Faith can do anything. It changes life. It changes everything because of faith. Sa Biblia, if you have a faith like a mustard seed, kung may pagtuo ka tulad ng malaking liso ng mustasa lang, mustasa na pakaliit, you can remove this mountain to yonder places. Lahat, you can remove this mountain. Malaking bundok, kaya mo palisin, dali mo sa kabila. Kung mayroon kang panampalataya, katulad kasing laki ng buto ng mustasa. Gaano kalaki ang mustasa ng liso? Napakaliit. Pero ang Diyos, nag-example, katulad lang ng buto ng mustasa, yung pagtuo, panampalataya mo, you can remove this mountain. You can command this mountain. Kaya mo utusan yung bundok ng problema, bundok ng takot, alisin sa harapan mo. Kung mayroon kang panampalataya. Kaya kung may takot ka, natanim sa puso mo, pag-alala, it impedes faith. Maghahadlang ng ating panampalataya. Tinik na parang mabulunan ang salita ng Diyos sa puso natin. Yung mga pangako ng Diyos, mawala. Palitan ng takot. Diba yung tao, pag natatakot na, kung sa Ilonggo, ginakubardi na, ginanervyos niya, hindi na malaman anong gagawin eh. Diba? Amen. Because of fear. Because of worry. Hindi na malaman ano bang... May nangyari yan eh. Gabing takot, nanginginig na.
Yung anak niya kinukumbulsyon, sobrang takot, hindi malaman nung dapat gawin eh. Alam mo nung kinuha, kutsilyo. Sobrang takot. Imbis mabuhay yung anak niya, kumuha ng kutsilyo para papatayin. Because of fear. Worry, takot. Hindi na malaman kung anong gagawin eh. Kung wala kang takot, relax ka lang. Nagkukumbulsyon, bala na. Anong gawin mo? Concern ka sa anak mo hindi mamatay, gagaling sa siyang kumbulsyon, anong gawin mo? Lumuhod? Pangpori? Magsisi? Umawi? Tumawag sa pasul house? Amen! That is concern. Pero kung takot na, worried na, wala na. Amen ba? Ako natuwa ko sa mga kapatid nito eh. May mga panampalataya talaga pagduo. May mga sunog sa kanila, imbis manervyos eh. Hindi, tawag sa pastoral. Kuya, yung apoy, malapit sa bahay namin. Baka prayer. Oh. So, lumuhod kami, pag-pray namin. So, nadalangin ng loving parents na Lord, sa pangalan ni Jesus, apoy, kalayo, umalis ka sa kanila, mag-iba ka ng linyada. Jesus name. After pila ka minuto, Kuya, salamat. Yung apoy, yung dila ng apoy, pumunta sa kabila. Buhay ang Diyos natin. Di wala silang takot. Nakagawa pa sila ng tamang pag-iisip kung saan sila pupunta. Kaya wala naman tayong ibang pupuntahan pag dumating yung takot problema. Panampalataya sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, pangatlo, turuan ta kayo how to overcome fear and worry. Kanina, ang pinag-aralan natin ay mga reality of worry and fear. Pinag-aralan natin lahat, ano bang mangyari sa buhay natin pag magkaroon ka ng pag-alala at takot. Ngayon, pangatlo, how to overcome fear and worry. Paano natin matakasan? Paano natin paglabanan? Paano natin ma-overcome ang takot at pag-alala? Amen? Sabi dito, replace panic with prayer. Palitan mo ang panic, takot sa panalangin. Amen? Amen? Replace panic with prayer. Pakibasa. Philippians chapter 4, verse 6 up to 7. Yan ang una ha. How to overcome fear and worry. Replace fear or panic with prayer. The Bible say. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Pilipos, Kabanata 4, ang talata ay 6 hanggang 7. 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, Amen. kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, Amen. na may pagpasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yes. 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang Diyos. Yan po ang unang solusyon, how to overcome fear and worry. Sabi ito, replace panic with prayer. Anong sabi diyan kanina? Be careful for nothing. Huwag kayong mag-alala, mabalisa sa lahat, anumang mga bagay. But in everything, but in everything, sa lahat ng bagay, by prayer and supplication. Panalangin, pagsusumamo, kasamang pagpasalamat, at let your request be known to God. Ito, paano kayo manalangin? Let your request be known to God. Kailangan, you must be specific. Kung anong hinihingi mo, sabihin mo sa Diyos. Halimbawa, may sunog sa inyo. So manalangin ka, pasalamat ka. Sabihin mo, Lord, may sunog sa amin bahay. Kapitbahay. Lord, tuwili, tanggalin mo yung apoy, palungin mo yung apoy, patayin mo yung apoy, huwag mo ituloy, Panginoon. So, malapas sa pangalan ni Jesus, yun ang sabi ibig sabihin, let your request be known to God. Sa oras na yun, anong dapat lang, ipanalangin mo. Panginoon, kumbulsi yung anak ko. Natatakot ako ba anong mangyari, ay kung mamatay siya, buhayin mo buhay. Be your request known to God. Amen ba? To be specific. Yan ang sabi ng Biblia. Kasi may nalangin minsan nga, amaze. Hindi tinutugunan Diyos kasi napakalayo niyong kanyang prayer. Dati nag-pray sa kunin, example ko eh. Example lang yon sa tamang prayer. Tulad, may mananagat.
pumunta sa laot, dagat, ay binagyo sa gitna ng dagat, ang lalaki ng alon. Lalaki ng alon. Nanalangin sila. Lord, tulungan mo kami. Mawala ito mga alon sa dagat, ang lalaki. Lord, magpadala ka ng bulldozer sa dagat. Bulldozerin yung mga alon ng lalaki para maging malinaw. Anong nangyari? Sa Biblia, you ask amiss. Humingi ka ng mali. Alam mo naman dagat, anong gagawin ng bulldozer doon sa dagat? Luno din yun. Amen. So kaya sa Biblia, let your request be known to God. Dapat yung prayer niya, kaya ang Diyos natin, He's the God of the typhoon. He's the God of the storm. Dapat ang prayer niya, Lord, tulungan mo kami sa bagyo sa unos ngayon. Pintuin mo yung bagyo unos, tanggalin mo yung malaking mga alon sa pangalan ni Jesus. Yun, tamang request, tamang prayer. Kaya ilagay niyo sa ayos ang inyong prayer. Ito pa, huwag kayong manalangin na yung panalangin nyo agrabyado kasi yung kapwa at samang loob. Kasi may mga Kristiyano minsan, nagtampo, nagmahay sa kapwa niya. Lord, sana mapalo yan. Lord, sana tubuan ng bukol yan. Si Brother Juan, iyon ang ayaw ng Diyos na panalangin. Kasi bakit? Yung panalangin mo, mayroon kang greed sa puso. Ayaw ng Diyos na manalangin ka, mayroon kang sabang loob sa iyong kapwa. Lord, sana mamatayan. Nako! Lord, sana mapalo mo yan, hindi ako kinamusta, Lord. Paluin mo yan, Lord, hindi ako kinamusta, Lord. Yun ang pinakaayaw ng Diyos na panalangin. Sabi ng Biblia, ipanalangin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin mo yung taong ginagamit ng kaaway para i-persecute ka. Ipanalangin mo sila. Yun ang tamang prayer. Let your request be known to God. Lord, yung nagluluto sa akin, Lord, patawarin mo siya. Lamdagi huna-huna niya. Yun ang tamang prayer. Amen. Lord, sana paluin mo yung nanay ko, galit palagi sa akin. Ayaw ng Diyos po yan. Ang prayer mo sana, Lord, please, hipuin mo yung puso ng nanay ko na hindi niya magalit sa akin, mahalin ako. Bibigyan pa ko ng baon araw-araw. Hindi ako pigilan sumamba sa simbahan. Amen. Eh may choir member tayo dito, lumapit kanina. Siya lang kasi nasave sa kanilang buhay. Doon sa nakatira sa lula niya. Eh tagal naman sumasamba rito. Tama, tandaan niyo to. May mga pangyayari sa buhay. Matagal na sa sumasamba, mainit, ginagamit. Wala naman pumipigil ng lula niya. Ngayon, nagkaroon ng busy sa school. Busy sa school. Ilang linggo hindi nakasamba kay ang tason busy sa activity sa school. Ano nangyari? Hindi nakapagsamba, na-displace ang Panginoon. Dapat kung may pagbibisihan ka, unahin mo maging busy ka sa Panginoon. Hindi naging busy ka sa mga bagay-bagay sa outside world. Cookie man na for your education, but first of all, sabi mo, unahin mo ang Panginoon sa lahat ng bagay. Ilang araw, hindi na siya nakasamba. So, na-displace ang Diyos. Ano nangyari? Nagalit na yung lula niya. Sabi ng lula, huwag ka na sumamba. Pinutulan yung buhok. Wala nang protection ang Panginoon. Dahil bakit? First of all, na-displace niya ang Panginoon. He's very busy in the school activities. Tandaan po natin, ang Diyos is a jealous God. Siluso ang Panginoon. He's a jealous God. Kumpiyansa lang tayo. Ngayon, pumunta dyan. So, siyempre, buhok niya napagaganda hanggang dito. Ngayon, hanggang dito na lang. Umiiyak. Sabi ko, pinigilan ka ng lula mo. Bakit nakasamba ka ngayon? Dapat pinaglaban mo. Bahala na lula, putulan mo, kalbuhin mo ako. Pupunta pa na ako sa sambahan. Wala makapigil sa akin. Pero bakit? Nagkulang na kasi siya na busy sa school. Kulang na sa pagsamba. Kaya yung protection ng Diyos na wala na. Kaya wala siya makapigil sa galit ng lula niya. So after na putulan, nakasimba man ngayon.
Di ba? Ano? Naglayas. Kaya mahirap pag magkulang ka na sa Panginoon. Kaya unahin mo palagi ang Diyos. Wala tayong priority dito ang Panginoon. Wala na. May kapatiran sa Sariaya, Quezon, noon ako na-assign, Murong, Quezon. From Sariaya, Quezon, ang chapel, Murong, Quezon, Barangay. Na-assign ako doon, binata pa ako. From the town, wala mga tricycle kasi bato lahat eh. Nilalakad namin. Mamalingki kami. Lakarin namin 6 kilometers, 7 kilometers papuntang chapel. Papunta, pabalik. Grabe kay hirap. Una-unang church, mga pioneer sa station ng Diyos mo ko say. Nakikinig ba kayo? Nasayin ako, binata pa ako. Grabe, hirap. Ang CR, ang dingding, palwala ng niyog, lubi. Makikita ka. Tapos yung CR, diretso, butas, wala yung unoduro. Gabi kahirap. Wala kami banyo. Maligo kami, pumunta kayo doon sa may sapa, ilog. May mga bato-bato. Doon kami naliligo. Sa maputi. Pag gano'n mo, maputi yung kamay eh. Tapos may laking puno. May gusto maligo doon, sisigaw mo na, may tao ba dyan? Eh kung maluko ka, hindi ka magsiltang may tao. Eh lalo babae pupunta doon. Di matukso ka. Eh Kristiyano tayo, may malaligo ba dyan? Opo, may naligo. Ay, hindi sila maligo. Ngayon, kung hindi mo hintuin yung pligo mo lang 5 oras, hindi siya maliligo. Ganon kahirap namin doon. Ng buhay namin doon. Kapatiran, ilang bundok ang bahay nila, ilang ilog ang tatawirin. Pero maminamahal, pinipigilan ng tatay. Pero hindi mapigilan. Overnight, saan di dumadalo siya. Nang overnight, sabi pa, bumaba ka lang ngayon, patay ka. Sabi niya, pa, ngayon mo na ako papatayin. Bakit pababain mo pa ako? Sabi ng sister. Ngayon, bababa talaga ako kahit papatayin mo ako. Galit tatay. Huh! Uno. Bumaba siya. Deforme. Lakad siya. Sinundan ng tatay. Nainis yung tatay, ginanaw ng kutsilyo. Parang gano'n siya ba? Pertamaan sa likod. Sigaw. Pag gano'n ng kutsilyo, lumipan kutsilyo. Alam mo, pag gano'n niya, nagaganon yung kutsilyo. Sabi niya, Hallelujah! Jesus name! Hindi sa tamaan, bumanda ang kutsilyo sa kahoy, bumalik. Yung tatay niya tinamaan sa dibdib. Patay. Grabe iyak niya. Kaya binayaan niya yung papa niya, dumalo. Alam mo, imbis siyang pagalitan, nagpasalamat pa sila. Tingnan mo yung kainitan, hindi ka pabayaan ng Diyos. Amen. Pero may contrast naman dyan ng istorya. Contrast yung kakaiba. May isang kapatiran din, somewhere in Luzon, mainit. Sabi ng tatay, pag bumaba ka, tatagain kita. Sabi pa, kahit tagain mo ngayon, kahit barilin mo ako, hindi ako mapigilan. Dumalo, baba, sandi yun. Galit na galit tatay, balik lang. Balayas talaga. Walang nakapigil ng tatay, matapang ang kapatiran, sister. Ngayon, pagdating sa kanto, biglang umulan ng malakas. Umulan ng malakas. Ang ginawa, umuwi sa bahay. Sabi ng tatay, ba't umuwi ka? Di ka magpapigil sa itak, kutsilyo, baril. Ba't umuwi ka? Tay, umulan kasi. Hindi natakot sa baril, hindi natakot sa itak. Pero sa ulan, natakot. Siya may mga Kristiyano din ganun. Wala makapigil. Pero pagdating ng ulan, natakot mabasa. Hindi dalalo. Amen. Amen. Kaya, ilagay natin sa ayos sa ating paglilingkod. Kung sabihin mo, walang makatakot sa iyo, anong klase linog, gira, ulan, bagyo, wala makapigil sa iyo. Yun ang sabing pananampalataya. Walang makapigil sa ating pananampalataya. Kaya kung manalangin kayo, ito, let the request be known to God.
Kailangan malaman talagang Diyos anong dapat pinapanalangin nyo. Mapalakpakan ba natin ang Panginoon? Sunod, trust the promise. Ikadwa yun. How to overcome fear and worry. Una, replace panic with prayer. So Philippians, binasa na natin. Sunod, trust the promise of God. Pagkatiwalaan mo ang pangako ng Diyos. Di ba may pangako ng Diyos sa atin? Tatlo. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Maraming pangako ang Diyos. Not the feeling. God promises to be our helper and to walk with us in the storm. Hindi sa iyong damdamin. Dahil sabi ng Diyos, ang panampalataya hindi po sa naramdaman at nakikita. Amen? Amen. Faith is not in feeling, is not in sight, but in faith. Hindi sa nakikita mo, hindi sa naramdaman mo, kundi ang pangako ng Diyos, tinatayuan mo. Because God promised that He is to be our helper and to walk with us in the storm. Kahit sa lumalakad ka pa sa bagyo, unos, tulungan ka ng ating mahal na Panginoon. Hebrews 13:6. Bagibasa. Trust His promises. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 13, ang talata ay 6. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Palakpakan natin ang Praise the Diyos. Lord. So that we may boldly say, matapang na sasabihin natin, the Lord is my helper. Ang Diyos ko ay aking katulong. I will not fear. Hindi ako matatakot. What man shall do unto me. Kahit anong gawin ng tao sa akin, hindi ako matatakot. Pangako ng Diyos, you have to trust in His promises. So that we may say, boldly say, matapang na sasabihin natin, the Lord is my helper. Ang Diyos ang aking nagtutulong sa akin. I will not fear, di ako matakot. What man shall do unto me. Kahit anong gawin ng tao sa atin, hindi ka matakot. Kahit papatayin ka pa. Even you are walking in the storms, in the fire, in the shadows of death. Sabi mo, I will not fear evil, for thou art with me. Because our God is my helper. I say this boldly. Hindi ako natatakot. So may tatakutan ba tayo? Amen? Sunod, focus on today. Yun. Do not worry about tomorrow because God give us the grace for today's challenges alone. Naintindihan nyo ba? Focus on today. Do not worry about tomorrow. Ayun. Because God gives us the grace for today's challenges alone. Sa mga trials, challenges nangyari ngayon sa atin, may pangako ang Diyos. Grasyahan tayo ng Diyos sa araw na to sa bawat challenges sa ating buhay. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Do not worry for tomorrow. Bayaan mo yung bukas, bayaan mo sila kung magira dyan. Amen. Focus yourself on today dahil may pangako ang Diyos. Hindi tayo pabayaan sa araw na to. Sa bawat challenges, trials, nangyari sa buong daigdig. Today, ang Diyos may pangako para sa atin. Sunod, shift from fear to faith. Palitan mo. Ilisan mo ang takot ng panampalataya. Instead of listening to fear, listen to God's promises. Replace fear with worship. Amen ba? Shifting, palitan mo ang takot sa panampalataya. Instead, nga makinig ka sa takot, nervyusin ka, listen to God's promises. Pakinggan mo yung mga pangako ng Diyos na ating pinag-aralan na kanina. Replace, palitan mo ang takot with worship.
Kung may takot ka, sambahin mo ang ating mahal na Panginoon. Pumunta ka sa church, Wednesday, Friday, Sunday, takot ka, palitan mong takot mo sa pagsamba sa ating. Kaya pagsasambahan ka dito, nag-moving, Holy Spirit, kumanta ang choir, grabe pasensya, iiyak ka, puspos ka na ba ng Espiritu, marinig yung mga patutuo, titutuo at buhay ang Diyos natin. Mawala ang takot mo, dahil sumamba ka sa ating malapit. Tala sa Biblia. Shift from fear to faith instead of listening to fear, listen to God's promises, replace fear with worship. Kaya magandang dito ka palagi sambahan, huwag kang mag-absent para lalakas ka at papalain ka. Di masalita ng Diyos na ikaw mapapakinggan. Palapakan natin, Diyos. Last na lang. Conclusion, when we trust that Jesus is for us and that He is our defender and provider, we can experience a peace that passes understanding. We are not alone and we can trust Him to meet our needs. Kung tayo naniwala sa Panginoon para sa atin, na siya pong ating defender and provider, so we can experience a peace. Ma-experience natin ang kapayapaan that passeth understanding. Nga madadaan sa puso natin yung tamang pag-unawa sa mga bagay na nakikita natin sa paligid. And we are not alone. Hindi tayo nag-inusara. So, kailangan we can trust Him to meet our need. Kailangan maniwala tayo sa Kanya na kaya niya tagpuin ang ating lahat na mga pangailangan. Last verse na lang, Isaiah 41 verse 10, kaya hindi pakibasa. Hallelujah. Salamat, Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng Isaiah, Kabanata 41, ang talata ay 10. Huwag kang matakot, sapagat ako'y sumasa iyo. Amen. Huwag kang manglupaypay, sapagat ako'y iyong Diyos. Amen. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen. Hallelujah! Pangako ng Diyos. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen thee. Yeah, I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Huwag ka matakot. Di ako kasama niyo, sabi ng Panginoon. Huwag kang mangluya, manglupaypay. Huwag takot, ako imong Diyos. Palakasin kita. Tutulungan kita. Hawakan kita ng aking kamay. Ay, the Lord thy God. Awitan natin ang Panginoon. Out of the waters, storms raging high, the waters surround them, but troubled at night. Salamat sa mga kumulong. Tears fill their hearts, and they thought they would Wala kami dapat ikakatakot. but they've been too many. The water defender and provider. Palakasin mo kami, tulungan mo kami. Hawakan mo kami, katwiran mo kamay. Kinanglan nato mapuspos ng balang espiritu upang may power, may lakas tayo, maging matapang. Just remember the lives deep inside. Why should I worry? Why should I fear? When the very same Jesus is there so mercy. Lives in my heart.
walk with the Master all of the time. So let's ride. Sing it, hallelujah. And that's it so well. Just search for the Master. He said I'll be there all the time. When now there's trouble, everybody's there. Hallelujah! I have to do is go. Hallelujah! To worship Why should I worry? Why should I fear? Receive Jesus. He's always stayed here. I live in the heart and when I cry. Till the storm passes by. Why should I worry? Why should I fear? Jesus He's still always there. He lives in my heart and hears when I cry. I call on His name. Passes by. Hallelujah! Why should I fear and worry, Lord? You stay over there. And He's when I cry. He's there till the storm passes by. Tawagin natin ang pangalan ng Panginoon. Dadaan lang yung bagyo, problema, karamdaman sa buhay natin. Takot, pag-alala. When the same Jesus, He hears when I cry and always stay here near to us. Hindi tayo mabayaan. Singgit mo. Purihin natin ang Panginoon. We need the Holy Spirit. We need power to overcome fear and worries. The Lord that we serve, He hears our cries. He's always there when we call Him. The storms, problems, trials, sickness passes by in our life. Hallelujah! Salamat sa mga salita mo, pangako. Nagpapalakas sa amin at nagpapatatag na totoo ang iyong mga pangako. Salamat sa pangako mo sa amin, Lord. Wala dapat kami katakot ipag-alala. Dito tulungan mo kami. Palakasin mo kami. Sapnayon mo kami yung matuwid nga kamot. Tabangan mo kami. Manalangin tayo.
Habang naramdaman pati presensya, kausapin natin ang Panginoon. Tawagin natin siya habang nandito siya sa ating kalagitnaan. Umiyak ka sa Panginoon upang pagalingin niya ang iyong karamdaman. Lutasin yung problema. Mawalang takot, pag-alala. Mawalang pangluya. Alam mo? Tabangan tayo ng Diyos. I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Opo, mahal na Panginoon. Sa mga sandaling ito, nandito kami susumamo, lumalapit yung trulong biyaya silang ita. Sa unat dalangin at bunga ng mga panalangin ng aming beloved parents in the Lord. Beloved children. Umaasa kami sa mga pangako sa aming buhay. Napangawakan mo kami, palakasin, tutagal, tubungan mo kami, pagpalain mo kami. Sa lahat ng bagay, ano mangyari sa mundong ito, diyan ka palagi sa amin, di mo pamayaan. Ito yung pangako mo. Pagpalain mo kami sa aming negosyo, trabaho na buhay, pagkitaan. Manatili kami sa iyong presensya at kapangyarihan. Pangawakan mo kami and never fear and worry, Lord. May pangako ka sa amin. Pagpalain mo kami lahat sa araw na to. Sa panalangin ni Jesus, in Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah. Pato kamay sa ulo niyong isa nakataas na tayo kung may problema, dalawang kamay na tayo manalangin tayo lahat ng taos puso. Umiyak tayo sa Panginoon, samang pagtaos pusong paglapit sa Diyos. Opo, malapangin naman sana pa ulit kami lumalapit sa biyaya. Ay babang kapangyarihan mo sa aming ligtaan, lutasin problema, kapatiran, galing karamdaman, pangawakan mo sa mga matatag sila, mawalang takot. Panginoon, ikaw ang Diyos na may pangako sa aming buhay. So dalay mo na pastor sa pangalan ni Jesus, sing it, hallelujah. Patong kamay sa ulo nyo, hallelujah, rebukein natin lahat. Yes, I bind the prop darkness, demons and prevent the sickness and diseases. Cast out from the children the might of Jesus. Be healed right of problem issues. Vices began, demons of fear, anxiety, worries, unbelief and doubts. Hallelujah, poverty, cast out from the weakness. Bless the children, strengthen their faith, Lord. Bring them strong to the power of thy might, my God, right now. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen pa sa Lord. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos, minamahal. Bayaw kamot. Lukso kita. Tulog ka mises. Singgit. Kusog. Gikan sa masingkasik. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Amen. Mahal. Huwag mag-absent. Patuloy. Paglingkuran natin, Panginoon. Pag tayo pagpapalain. Palakasin tayo, dahil mag-alala. Dahil may pangako ang Diyos sa ating buhay. Hindi tayo may magtagal, may mahal. Kuha tayo natin ng special offering. Kasama na po yung mga pledges para sa ating lupa sa chapel na ating tambakan pa. At nag-iipon tayo ng mga panalangin para pagkatapos ng tambak, makapag-ritso-ritso na tayo pagawa. Hinay-hinay, basta kanunay, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. We will pray for this. Pagpalain natin. Opo, nakilang Diyos. Maraming salamat. Sa lahat kapatirang pinagpala mo at hindi nagsasawa sa pagsuporta sa iyong gawain, sa pagbibigay para sa iyong gawain, Lord. Sa unat dalangin namin, beloved parents sa Lord, at mga bunga ng panalangin, basbasan mo nilang ibibigay ng mga special offering at mga pledges. At return to them thousands of blessing, Lord. Bless their job, their work, their business, their company, everything that they have, Lord. Pagpalain mo lahat sila, panghawakan mo, gimatatag sila. Sa unang dalay mo na pastor, in Jesus' name, amen, Pastor Lord. I know it's enough for me to say that God
gratitude in my heart is to express. I know that I must give my only one to offer you, to love and serve you. Thank you. I know it's not out for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you, now and forever. Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart is to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you, now and forever. To love and serve you, now and forever. To love and serve you, now and forever. Amen. God bless you po sa mga beloved choral. Everybody say, praise the Lord. Mami na mahal, may announcement tayo. May practice po ang next week pa. Next week, start from March 17, 19, and 21, may practice po ang ating beloved combined youth and singles choir. Tandaan yung pizza po. Next week pa, March 17, 19, and 21. No, may practice ang beloved youth and singles choir. Yan ang po manamahal. Tayo po ay manalangin na. Matayo kita tanan sa atong closing prayer. Beloved Brother Greg Kabir, ipagparin niyo po ang ating closing prayer. After this closing prayer, pwede po mag-willy hands po sa may sakit, itong lingkuranan, itong tabangan takamada, magtinabangay kita, mga minamahal. So, may counseling po tayo kung mayroon mga problema. God bless you, sting beloved ordained preacher, beloved Kuya Binyas, minamahal. Tayo po isang-samang dumalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah, praise the Lord. O mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, sa pangunang dalangin ng aming beloved honorable parents in the Lord. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa matagumpay na tatapos niyong banal na gawain. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa iyong paglangis sa bawat yugto niyong banal na gawain, simula sa umpisa hanggang sa pagtapos. Patuloy kang kumikilos sa aming kaligitnaan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbuhos mo si matamis at banal na presensya sa aming kaligitnaan. At higit sa lahat, sa iyong banal na salita ng aming napakinggan sa hapon na ito. Ito po'y nagpapaalala sa bawat isa sa amin. Ito po'y pagkain mo sa spiritual. Yes. Purihin ka, mahal na Panginoon, napakadakila mo, napakabuti mo. Mahal na Panginoon, maging sa aming temporary na paghihiwalay, pag-ingatan mo po ang bawat isa sa amin, ilayo kami sa kapahamakan, para tingin mo kami sa aming kanyang tahanan na maluhati, maging sa mga driver, mahal na Panginoon, na maghatid sa mga kapatiran, pag-ingatan mo po sila, mahal na Panginoon. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po, Brother Greg. Maglamanuhay kita na mahal. We love you in the Lord. And the rest Jesus loves you more. Pagpalihans po diri itong lingkuran ng tabangan ta.